Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral na lagi po nating sinasabi, nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan. Samantalang itinutuwid naman natin ang mga kamalian. Ngayong gabi narito po ulit tayo upang pag-usapan ang isang napakahalagang tema or topic. Mula noon at hanggang ngayon ay pinag-uusapan, and I hope na ngayong gabi yung ating pong podcast ay magiging malaking tulong to settle the issue. Ang atin pong topic ay simple lang, can salvation be lost, or yung tinatawag natin ang kaligtasan ba ay pwedeng mawala? Now, ano ba ang kaligtasan na pinag-uusapan natin dito? Ang pinag-uusapan po natin ay kaligtasan laban sa galit at puot ng Diyos. Kaligtasan din naman sa penalty and power of sin. Ano ba penalty of sin? To be totally separated from God and spend the life in eternal separation or tinatawag nating lake of fire. Ngayon, tingnan natin, bago natin sagutin yung katanungan, nawawala bang kaligtasan? Tingnan muna natin ang kahalagahan ng kaligtasan. Nilikha ng Diyos ang tao na perfect. But because of Satan's temptation to Eve, after na kumain siya ng ipinagbabawal na bunga, ang human race ay bumagsak sa kasalanan. At ang tao ay nagkaroon ng kalikasan ng pagiging makasalanan. So si Adan ang pinagmulan ng kasalanan. That's why the entire human race ay napasok o napailalim sa sumpa ng kasalanan. Tingnan natin, sabi ng Romans 5:12 nakalagay, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So lahat ng tao may sinful nature, kaya mula kay Adan hanggang sa huling taong isisilang ay nasa ilalim ng nature ng sin. At ang sin ay kailangang pagbayaran. But we thank God sapagkat ang Diyos nag-provide ng tinatawag nating redemption or salvation. Ang epekto ng fall of man, pagbagsak sa kasalanan, pumasok ang sumpa, pumasok ang karamdaman, pumasok ang kamatayan, at pumasok yung tinatawag nating separation from God, because the word death means separation. Si Adam at si Eve ay spiritually died on the day they ate the fruit. And then afterward, later, they died physically, at ito ang magiging kalagayan ng lahat ng tao kung walang inihanda ang Diyos na redemption. Salamat na lang ang Panginoon naglagay ng salvation. Kaya it's sa Efeso, Kapitulo 2, 1 hanggang 5 ay ganito nakasulat. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So verse 1, sinasabi po dito, at the day na ikaw ay sinilang sa mundo, you died physically, you born physically, and you've been made alive solically, you are spiritually dead. Dahil sa sa mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Hindi lang tayo spiritually dead, but at the same time under the influence of the spirit who are now influencing yung mga tao na wala sa Panginoon. Verse 3, sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. And through the love of God, tayo po ngayon ay nagkaroon na ng tinatawag na spiritual life. We were awakened spiritually because of the grace of the Lord Jesus Christ. Efeso 2:1-5, na bagamat tayo dahil sa ating mga kasalanan, ay binuhay tayo kalapkit ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Mga kapatid, dahil sa kay Kristo, na tayo dating patay sa kasalanan, ay nagkaroon na ng spiritual life. Ang paraan ng kaligtasan ay simple lamang po.
Sapagkat ang tao hindi kayang iligtas sa kanyang sarili, kaya ang Diyos na ang gumawa ng paraan at iisa lang ang tanging paraan. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no man can come to the Father only through me. So sabi sa Tagalog, sabi ng Panginoon Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makapupunta saan? Sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala akong ibang paraan ng kaligtasan. Hindi po sa pagsunod sa kautusan. Hindi po sa pagsama sa anumang relihiyon o pag-anib sa anumang relihiyon o hindi rin po sa kabaitan at kabutihan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang po ng biyaya ng Panginoong Hesus, biyaya ng Diyos, at makakamtan po ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Efeso 2:8, sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili kundi kaloob ng Diyos. Saan daw po tayo naligtas? Sa pamamagitan ng biyaya through faith. We are saved by grace through faith. Siya, sabi rito ng Gawa 4:11 hanggang 12 sa ating pagpapatuloy, si Kristo ang bato na itinikwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Anong pangalan? Ang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, after natin matanggap yung gift of eternal life o yung salvation that we receive by grace, ulitin ko po, we are not saved by faith. We are saved by grace through faith. At pagkatapos natin matanggap itong eternal life na regalo ng Diyos, okay, binigyan na tayo ng eternal security, or we call it assurance of salvation. So, dalawang bagay ang kailangan po ng tao bago iwan ng mundo, insurance at saka assurance. Yung insurance ay doon sa mga naulila ng taong namatay. Assurance naman ay para doon sa mga taong namatay, para sa insurance niya, para makapasok sa presensya ng ating Panginoon. Tandaan natin, heaven is a holy place. So kailangan meron tayong baong assurance, and that is what we call redemption or salvation. Now, ang ating assurance of salvation or security ay una base sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Through the finished work of Jesus Christ on the cross, all believers are guaranteed of salvation. Kaya kung nag-aalala ka, pag namatay ka, paano ako makaka-assure ng salvation? Ang Word of God ay nagsabi na John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang susi, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap sa pananampalataya, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak, referring to Jesus Christ. Hindi sinugo sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya mga kapatid, we have an assurance of salvation. Yung assurance of our salvation ay past, present, and future. Lahat ng atin pong mga kasalanan, past, present, future, ay ready na at forgiven na. However, hindi ito nangangahulugan na tayo po ay sinecure ng God, aabusuhin natin ang pribilehiyo na ito na kay Kristo. At hindi rin naman nangangahulugan na, oy, forgiven ka na past and present. Hindi ka na mag-aas ng forgiveness once you committed sin. Walang silbi ang 1 John 1:9 at saka 1 John 2:1 kung walang paglihingi ng kapatawaran kung tayo po ay nagkakamali o nagkakasala. Positionally, we are perfect, but we are not perfect experientially. Bakit? Sapagkat tayo po ay pwede pang magkamali o magkasala. Kaya ang Diyos nag-provide para ma-maintain natin ang ating holiness
and righteousness before Him. Ibinigay niya ang 1 John 1:9 at ang 1 John 2:1. Ano nakalagay dito? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal na siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam niyo po yung pinanggalingan nito, verse 8. Kapag tayo daw ay nagsasabing tayo hindi na nagkakasala, dinadaya natin ang ating sarili. Sapagkat tayo po ay nagiging sinungaling. Because we are still here in this world, pwedeng tayo po ay magkasala o magkamali. That's why God ay binigay sa atin ang 1 John 1:9. Ganon din ang 1 John 2:1. Mumunti ko mga anak, sabi ni Apostol Juan. Ang mga bagay nito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. Nag-provide ang Lord so that we can get connected to God because ang naghihiwalay po sa atin at sa Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. But through the blood of Jesus Christ and through the advocacy ng ating Panginoong Hesus, ipinrovide po niya that if we confess with our mouth, and God will going to cleanse us and from all our sin and our unrighteousness. So, may 1 John 2:1 at may 1 John 1:9. Pangalawang katiyakan ng ating kaligtasan ay naging anak po tayo ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ay garantiya ng eternal security. Paano tayo naging anak ng Diyos? Sapagkat sabi ng John 1:12, ang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. We believe on God, we receive on what Jesus did on the cross, we believe on what Jesus did on the cross, and so we became children of God. Pangatlo, yung selyo ng Holy Spirit. Ang taong ligtas ay may selyo ng Holy Spirit. At yung selyo ay guarantee ng katiyakan ng ating kaligtasan. Parang ganito, para saan po ang selyo? Ang selyo ang nagpo-provide ng protection. And so we are sealed by the Spirit, so we are assured of our salvation. Efeso 1:13-14, ganito pong nakasulat. Na sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng ebanghelyo ng katotohanan, o ang ebanghelyo ng kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula na kayo magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu na ipinangako. 14, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikadutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ang selyo po ng Holy Spirit, ang proteksyon at guarantee natin ng ating eternal life o ng ating salvation. Pangapat, ang ipinagkaloob po sa atin ay eternal life. Ano raw ang eternal life? It is simply defined as life eternal. Paano mo mailawawala nga? Ayan, eternal nga yan eh. So, binigyan tayo ng assurance ng Diyos ng salvation because He gave us hindi po temporary life, eternal life. Yung life natin here now on earth is temporary. And so we thank God because He has given us eternal life. At yung pong eternal life na yon, now na. So lahat ng nananampalataya kay Kristo Jesus ay meron ng eternal life. Panlima, okay? Nasa kamay po tayo ng ating Diyos. At bilang tayo nasa kamay ng ating Diyos, ay assure tayo ng ating salvation. Sa John chapter 10, verse 27-29, sabi rito ng Panginoon, dinirinig ng mga tupa ang aking tinig, at sila'y akin nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. 29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Sa pamamagitan po ng limang itong na punto sa binigay natin, we are assured and eternally secure. Kaya ang tanong, nawawala ba ang salvation? Ang simpleng sagot po natin, hindi. Kasi ang salvation natin, si Kristo. Let me say this again.
Nawawala ba ang kaligtasan? Hindi po. Sapagkat ang ating kaligtasan ay si Kristo. Kaya hindi po mawawala ang ating kaligtasan sapagkat pag nawala ang kaligtasan, nawala na si Kristo. Ulitin ko po para mapalagay sa ating kaisipan, ay si Kristo po ang ating kaligtasan. Kaya ang tanong, pwede bang mawala si Kristo? Ay hindi po. At ang sabi rito sa Roma 8:1, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. At may dagdag po yan sa Ingles, those who walk not in the flesh, but those who walk in the Spirit. Yung paglakad po natin sa Espiritu, garantiya ng atin pong katiyakan ng kaligtasan. So, yung kaligtasan ba'y nawawala? Hindi po, kasi ang kaligtasan natin ay si Kristo. Pero kung baguhin natin ang tanong, kung ang tanong ay ganito, pwede bang huminto o tumigil ang taong may pananampalataya o taong may kaligtasan? Pwede bang tumigil sa pananampalataya ang taong may kaligtasan? Siyempre, pag sumagot tayo, pwede ba? Of course, kasi hindi naman po nawala ang ating free will o pagpili. Yes, a believer can stop being a believer. At may warning po ang 1 Timothy 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, at yung panahon na yon ay ito ngayong panahon natin, ang iba'y magsisitalikod saan? Sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So maliwanag po, may titigil sa pananampalataya sapagkat makikinig sa aral ng demonyo na dati nakaarap sa katotohanan at dumating ang isang araw na tumalikod at humarap sa kamalian. Ito po ay babala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano ng panahon niya at maging sa atin pong kapanahunan din ngayon. Kaya ito po yung ating paalala sa mga mayroong eternal life or eternally secured. Number 1, kailangan po tayong lumakad ayon sa Espiritu. Dahil hindi naman komo tayo may eternal assurance or eternal life, assurance of salvation, hindi na tayo lalakad sa Espiritu. Kung hindi tayo lalakad sa Espiritu, gaya ng sinasabi sa Galatians 5:21, okay, sabi rito, at ito yung mga kapanagalian, paglalasing, kalayawan at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, ani na Apostol Pablo, tulad sa aking pagpapaalala noong una sa inyo, sabi rito, na ang mga nagsisigawa ng ganong mga bagay, ano yon? Pananagili, paglalasing, kalayawan, okay? Ano pa? Pag tinignan natin from verse 19 to verse 21, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano pa? Pangangalo niya, pakikiapid, pakikipisan sa kapwa lalaki at babae, etc., etc., at maging iduwang pananampalataya, ang sabi po ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya meron tayong eternal security, meron tayong assurance of salvation, pero ang paalala po sa atin, dahil iba na yung lakad natin, you are a new creation, ang lakad na po natin ay lakad ng Espiritu o lakad ng kabanalan. We need to walk in godliness sa ating bagong pananampalataya na natagpuan. Ang buhay natin ay bago na at bago na rin po ang ating pamumuhay. Kung wala noon, halimbawa sinasabi natin, ako ay nanampalataya, ako'y meron ng eternal life o may salvation. Pero from the very first time na ikay tumanggap sa Panginoon, wala naman talagang nabago sa buhay mo eh. Malaking question na po kaagad yun. Baka wala kang kaligtasan. At matiyak, hindi ka nga ligtas. So gusto kong paalala, ang sino man taong nag-aangkin na may kaligtasan ay lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay, kasi ang Christianity is not only believing, but also living for Christ. Ulitin ko po, hindi lamang ito paniniwala at pananampalataya sa ginawa ni Kristo, ito rin po ay pamumuhay para kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, kaya kung sino man ina kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang.
ang mga dating luma ay nagsilipas na. Narito, siya'y pawang naging mga bago. Bago na po siya, ay new creation. Ephesians 2:8-10, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya ito po ay mabait o mabuting gawa para ang sino man daw po ay huwag magmapuri sapagkat tayo'y kanyang gawa. Okay, eto na papasok yung verse 10. Pagkatapos mang maligtas, masave through faith, eto na ngayon ang design ni Lord sa atin. Tayo rin po ay ginawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas. Ligtas ka na, kaya ang resulta sa iyong buhay ay mabuting gawa. Na yung mabuting gawa na yon ay inihanda na ng Diyos upang siya nating lakaran. In other words, may script na tayo. Ano yung script? Do the good works. Not to show that you are saved, but a manifestation of your salvation. Hindi po nakapagliligtas ang mabuting gawa, kundi nagpapatunay na ikaw ay ligtas na. Roma 8:1-4, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sa English po ay nakalagay, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kasi nga, nire-require ng kautusan na kailangan tayong lumakad. Sa kautusan, ang problema, di tayo makakalakad. Kaya sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo ay pinalaya tayo sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan. Ang trabaho lang po ng kautusan, ipakilala na tayo nagkakasala, ipakilala na tayo makasalanan. At hindi po tayong kayang palayain. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi rito, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan, hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. In other words, paalala ko po, kung sinasabi mo ikaw ay saved, kung sinasabi mo ikaw ay eternally secured, ay nangangulugang ito, hindi ka na lumalakad sa lumang buhay. Ikaw ay lumalakad sa nais at nasa ng banal na Espiritu. Okay? Sapagkat, ito naman ngayon ang problema. Paano po, Bishop, kung ako huminto bilang mananampalataya, save ako? Pwede ho bang merong mangyaring ganon? Pwede po kasi hindi naman inalis ni Lord sa atin ang freedom of choice. Before and after salvation, meron po tayong free will. For God so loved the world, He gave His Son, whosoever. So we started living by choice, okay, by faith. And we have to continue in faith until we died in faith. Meron no bang nangyaring ganon? Opo, sabi rito, sa John 6:60-66, makikita natin na mga mananampalataya na tumigil sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. John 6:60, marami nga sa kanyang mga alagad na kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Kasi ang sabi ng Panginoon, kainin yung aking laman, inumin niyo aking dugo. Aba, parang ginagawa ng Panginoon na kanibalismo yung mga mananampalataya. Hindi ho nila maunawaan na hindi po ito literal. Kaya sabi nila, ang tigas naman na pananalita nito, very offending. Kaya verse 66, sabi po rito, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Parang ganito, para maintindihan po natin, nang si Christ ay nag-resurrect, maximum of 500 ang nakakita po sa kanyang resurrection. Pero ilan lang ang pinuspos ng Holy Spirit? 120. Imagine 500 minus 120. So lumalabas na 380 ho ang nawala na disipulo ng ating Panginoon. At di lamang po yun, thousands ang naniwala at nakinig sa ating Panginoong Hesus. So, pwede ba mananampalataya ka ngayon, bukas pwedeng hindi? Pwede po.
Kasi kung sasabihin natin, ay hindi, kasi ang choices mo na kung ano yung choice ng God, mahirap po yun sapagkat kinulong tayo ng Lord doon sa pagpili. Nawalan tayo ng freedom of choice. Kaya ingatan po natin yung ating freedom of choice. Piliin natin yung kung ano yung tama at iwaglit po natin ang mali. So kaya nga, ang pangalawa, una, lumakad sa Espiritu. Pangalawa, piliin natin ang tamang pagpapasya. Hindi nawala ang ating free will after na tayo'y masave. Yung kakayanan na tayo po'y mamili, hindi po umalis sa atin. And in that capacity, we can choose right or wrong. Pero kung ako po sa inyo, let me choose right. Pero may mga tao na nakasama natin sa gawain ni Lord, sa simbahan, sa gawain ng Panginoon, pero ngayon ay wala na. Bakit? Mamaya i-relate ko po ang mga kaparaanan, bakit yung mga tao natatalikod sa pananampalataya. Pero ang sinasabi ko po, piliin natin ang tama. Number one, let's walk in the Holy Spirit na siya nating bagong buhay. Pangalawa, let us choose what is right. So we must keep walking in God, walking in faith, if we want to stay in God's grace. Parang ganito, ang bansang Israel, inilabas po ng Diyos sa Ehipto. Ang problema, ang bansang Israel, ang nakapasok lamang po ay 39 years old below. At yung 40 years old pataas, namatay po sa desert. Only Joshua and Caleb who walk in faith ang nakapasok po sa promised land. Ito po sabi ng aklat ng Hebrew regarding sa mga Hebreong mga Israelitang inalis sa Egypt. Sabi rito, mga takot nga tayo. Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. So this is a warning that God has given sa mga Kristiyano na nasa Jerusalem. Kaya yung Hebrews, Book of Hebrews, sinulat po sa mga Hebrew Christian. Verse 2, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan. Alin? Yung salitang napikinggan, yung ebanghelyo. Dahil sa walang kalakip na na pananampalataya. Ang mga nakarinig, hindi nilagyan ng pananampalataya. Kaya hindi po sila nakapasok sa promised land. So in other words, we started with faith and we have to continue in faith so we might enter into the promised land of God. So ito po yung mga kaparaanan na tayo ay pwedeng tumalikod sa pananampalataya. Ulitin ko po, hindi nawala ang ating freedom of choice, yung pagpili. Kaya pwede ka pa rin pumili ng tama at ng mali. Ito po, sabi ng 2 Corinthians muna, 13:5, siyasatin nga ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa o nangasa pananampalataya. Gusto ko pong bigyan ng diin. Ang salvation is receiving by faith and we need to examine ourselves whether we are still in the faith. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo. Maliban na lang, sabi rito, kung kayo'y itinakwil na. Bakit? Kasi ang importante po ay yung pagpapatuloy sa pananampalataya. Okay? Ito yung ngayon yung paraan para mawala tayo sa pananampalataya. Number one, nakakumit tayo ng apostasy. Apostasy is to turn away from the truth or from the true faith and fallen from grace. Nalaglag po tayo sa biyaya. At sa mga Kristiyano na nasa Jerusalem na sinulatan ng Book of Hebrews, ito yung pagbabaliwala sa dugo ng Panginoong Hesus na inoffer sa kanila. Sapagkat ang tendency nila bumalik sa Judaism na yung pag-aalay ng dugo ng hayop ang kanilang binabalikan na sabi ng Bible, once and for all, inoffer na yung perfect blood. Kaya ito po yung warning and encouragement to the Book of Hebrews or to the Christians, Hebrew Christians, to continue. Kaya isinulat ang Book of
Hebrews. Okay? Tingnan natin, Hebrews 6:4 hanggang 10. Sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At sa kanahiwalaang sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Bakit wala na pong pagsisisi? Sapagkat ang salvation na inoffer ni Christ is once and for all. Kaya hindi na uli pwedeng papako uli. Tuloy natin verse 7. Ano ngayon ang epekto kapag ang tao hindi nagpatuloy sa pananampalataya? Ito, sapagkat ang lupang umitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y bukid, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. So ang rain ay dinesign para to receive the blessing because through the rain, gaya po ngayon na nag-uulan na, nakita natin ang mga tuyong puno na namatay ay muli pong nangabubuhay. Datapot kung namumunga ng mga tinik at dawag, ito yung magiging problema. Na yung lupa ang tumubo nung umulan, tinik at dawag, na tinanggap ay ulang pagpapala, anong mangyayari ngayon? Ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kakahinatnan ay ang sunugin. Bagamat ito po ay nabanggit nung writer sa mga Hebreyong Kristiyano, hindi naman po nila ito nakukumit pa, pero pwedeng makumit o magawa. Kaya sabi ng verse 9, ngunit may namahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, hindi pa po nila nakukumit ang apostasy. However, nagbigay na po ng warning ang writer ng Book of Hebrews na kung ito po'y mangyayari at babalik sila sa paghahandog ng dugo ng hayop, ng dugo ni Kristo ay nailagay na o naihandog na, ano po ang sabi doon? Walang natitira kundi sumpa at pagkasunog. Gayon man, ano po sabi doon? Nagamat kami nagsasalita sa ganitong kaparaanan. Anong sabi niya? Ang mga bagay na kalakip na pagkakaligtas, bagamat kami nagsasalita, sabi niya, naniniwala kaming lubos sa mga magagaling na bagay tungkol sa inyo. In other words, yung mga taga-Jerusalem Christians, hindi pa po nakakakomit ng apostasy. And by the way, ano pinakaiba ng apostasy sa tinatawag nating blasphemy against the Holy Spirit? Ang blasphemy against the Holy Spirit, yung sabihin mo ang gawa ng Diyos, gawa ng demonyo. At ito po'y makukomit ng mga non-believing religious leaders at ito po'y binigay na warning ng Panginoong Hesus sa mga religious leader na nung panahon niyon gumagawa sa ng himala. Ito naman ang pwedeng makomit ng mga nakay Kristo. Ano yon? Apostasy. Ano yung apostasy? Pagtalikod sa pananampalataya, pagtalikod sa katotohanan, at pagsama at paniniwala kung saan sa mali at kasinungalingan. Ito pa, verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Verse 9, bagamat kami nagsasalita ng ganito, aninong writer, maganda naman ang inyong kalagayan. Kasi ang Diyos hindi kakalimutan ang inyong mga ginawa at ang inyong mga pag-ibig. Hindi naman agad basta-basta na pag tumalikod bigla mawawala. Ito po ay isang proseso na you're going to do it intentionally and willingly. At ang Diyos naman, sabi rito, hindi kakalimutan yung ating mga ginawa at yung ating mga paglilingkod. Okay? Kaya ang mga Jerusalem Christians o Hebrew Christians, binibigyan po ng babala o warning. Bagamat hindi pa po nila nakokomit, pag nakomit po nila ito, bumalik sila sa paghahandog ng dugo ng hayop, they will lose what God has given them because they stop believing
and stop in faith. Okay? At ito pa po, Hebrews 23 to 39. Bagamat ito po yung mahaba, gusto ko maintindihan natin ito, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. God made a promise. You have eternal life. You have salvation. Kaya sabi rito ay ingatang matibay. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. In other words, kung may kapatid ka na nanlalamig o naliligaw ng landas, ibalik natin. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano yun? Yung pagdating ng ating Panginoon. Kasi sa totoo lang po, dati may mga mananampalataya kasama natin sa gawain, ngayon ay wala na. Pagka ganun daw, huwag nating kalimutang magpaalalahanan at huwag pabayaan ang ating pong pagkakatipon. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos sa ating matanggap, ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang natitira pang hain o tungkol sa mga kasalanan. You're committing sin willfully, intentionally, knowingly, willfully. Okay? Pero yung nagkakasala tayo dahil dala ng kahinaan. Pero nagre-repent ka naman dahil yung conviction hindi nawawala sa iyo. Hindi mo nilalaro ang kasalanan, mga kapatid. Hindi po mawawala sa atin ang kaligtasan. Maliban na lang na talaga in-enjoy mo yung sin. Kasi you do it willfully. Kundi ang isang kakilakilabot na paghintay, na paghukom, at isang kabangisan na apoy sa lalamon sa mga kaaway. Ang mapagpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 at 3 saksi ay mamamatay na walang sawa. Yun po yung Old Covenant. But now in the New Covenant, gaano kaya kahigpit ang purusa sa kala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Napakahalaga po ito ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Because in Hebrews 9:14, ang lahat ng dugo ng Panginoong Hesus ay dinala ng Holy Spirit. Siya po ang sumambot. At ang Panginoong Hesus dinala ito sa langit. Kaya involved po ang Holy Spirit. Kaya pag sinabi natin, bakit walang forgiveness din tong apostasy? Involved po ang Holy Spirit. Sa blasphemy against the Holy Spirit, involved ang Holy Spirit. Ito naman, involved ang dugo at ang banal na espiritu. Sapagkat ang ating nakikilala yung nagsabi, ako ang akin ang paghiganti, akong gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. 31. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Datapot alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos sa kayo'y maliwanagan. Ito yung time na tayo na saved, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata, sapagkat hindi po madaling maging Kristiyano sa panahon nila Apostol Pablo. Because the moment na ikaw ay malamang Kristiyano, sa mga time po na yon ay nagkaroon po ng pag-uusig. And then ano sabi? Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasipayo at gayon din naman sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibasa inyong nalalamang, mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Okay? Ano pa? Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Do not throw your belief, yung ating trust sa ating Diyos. Huwag daw itakwil. Sapagkat kayo'y, ano sabi nito, nangangailangan ng pagtitiis. Habang tayo lumalakad kay Kristo, kailangan ng pagtitiis, kailangan ng suffering. Upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos at magsitanggap kayo ng pangako. Ano yung pangako? Yung kabilang buhay, ang kalangitan. Sapagkat sa madaling panahon, siya na pumaparito ay darating at hindi magluluwat.
ang nangakong sa ating Panginoong Hesus ay nagsabing babalik ay paparating na. Ngunit ito po yung warning, verse 38, kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ito po babala ng ating Panginoon. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. We have to live by faith. Started with faith, continue in faith, and died in faith. Pero kung tayo daw po'y titigil at uurong, walang anong mangyayari sa atin. Ang Diyos hindi po matutuwa sa atin. 39. Ngunit tayo hindi doon, thank God. Sabi ng ating writer, sa mga Kristiyanong Hebreo, hindi tayo doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Mga kapatid, babala po ito na binigay ng writer sa mga Kristiyanong nasa Jerusalem that when you committed apostasy, okay, you will fall on grace. Hindi pa po nila ito nakakomit, pero hindi lamang po sa kanila ito ibinababala, kundi sa atin din na ngayon ay nananampalataya na kung makomit po natin itong apostasy, pagtalikod sa katotohanan, pagtalikod sa pananampalataya, our salvation is in danger. Pangalawa, ang lumakad ayon sa laman. Maaring natanggap mo biyaya, pero tumanggap ka in the middle at nagsimulang mabuhay sa kasalanan. You can lose your salvation. Bakit? Ano sabi nga ng Galatians 5:19? Or verse 21, lalo na, ang gumagawa ng mga bagay na yun, nagawa ng laman, hindi magmamana ng karya ng Diyos. Bagamat ito po'y babala na binigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sa mga taga-Korinto, kung titigil tayo at mabubuhay sa kasalanan, titigil sa landas ng kabanalan, ay we can lose salvation. At baka tanungin niyo ako, merong gano'n na nangyari? Meron po, mamaya tingnan po natin. Una nating nakita kanina, yung mga sumusunod mismo sa Panginoong Hesus ay tumigil sa pananampalataya. So ulit natin, we live by faith, we live by faith, and we died in faith. Okay? 1 Corinthians 6:9-11, ito pa po, sabi rito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalo niya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki at sa kapwa babae, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Hebrews 10:35, okay, sabi rito, wag nga ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala. Ngunit ang lingkod, verse 38, na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Romans 1:17. The just shall live from faith to faith, and we've been made righteous from faith to faith. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisitalikod at mga napapahamak. Hindi na po tayo sa nagsisibalik sa kapamakan, kundi sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Mahalaga po kasi we stay in faith. Kasi meron akong narinig na tumanggap kay Christ, bumalik sa gawa ng sanlibutan, sumamba kay Satanas, at sabi ng isang tagapangaral, hindi, ligtas ka pa rin. Kahit sumamba ka kay Satanas. Ay mga kapatid, ito po isang kasinungalingan at kamalian. Hindi po tayo pwedeng umalis sa mali na ikaw ay pupunta sa tama. Tayo po'y nananatiling nasa tama para ang ating pong end ay lugar na tama. Pangatlo, yung pagtalikod po sa Diyos at pagmamahal sa kamunduhan. Halimbawa, si Demas, okay? Sabi ng 2 Timothy 4:10 at 11, okay? Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibas ay iniibig niya
ang sanlibutang ito. Sa 1 Timothy, makikita po natin si Demas kasama ni Pablo doon sa Roma. At bagamat si Pablo ang nakakulong, si Demas ay nakakalaya, ganon din po si Lucas, pero dumating ang time si Demas, dahil minahal ang sanlibutan, yung aeon o yung system, yung pansamantalang kaginawahan o kaligayahan na dulot ng kasalanan, iniwan siya. At ang natira lang sa kanya, si Lucas lamang na, kaya sabi niya kay Timothy, Timothy, pakisama mo si Marcos. Sapagkat iniwan na ako ni Demas, malaking tulong sa akin sa ministeryo si Marcos. So dumating ang time, pwede ba ni mga Kristiyano ngayong on fire, darating ang panahon na mahal ang Lord pero may isang araw, there are things happen on their lives, hindi na mahal si Lord at ang mahal na ay yung sanlibutan. Pwede po. Okay? So, kaya tayo po'y tinatawag para manatiling tapat sa ating Diyos. We need to be faithful. 2 Timothy 2:11-13, tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, ay mga gahari naman tayong kasama niya, referring to Christ. Kung ating ikaila siya, si Jesus, ano ang danger? Ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo hindi tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi may pagkakaila sa kanyang sarili. Ano po sabi ng Word of God? Hindi tayo magiging tapat, si Christ tapat pa rin. Kung tayo magkakaila sa Kanya, yun yung time, ikakaila rin po tayo ng ating Panginoong Hesus. Ano pa? Yung nadaya po sa maling aral at nag-fall into heresy kagaya ni Hymenaeus at si Alexander, si Hymenaeus at si Philetus. Sa 1 Timothy 1:19-20, naingatan mo ang pananampalataya. Ano na iingatan? Pananampalataya. At ang mabuting budi, kasi yung mabuting budi, pag nadumihan, mamamali po ang pananampalataya. Na nang ito'y takwil ng iba sa kanila'y nangabagbag tungkol sa pananampalataya. They got erred. Nagkamali po sa pananampalataya. Sino yun? Si Hymenaeus at si Alexander o si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang maturuang wag mamusong. At ang kanilang salita, ito naman, si Hymenaeus at Phileto, ay salita'y kakalat na gaya ng gangrena, parang cancer. Na ang mga ito'y si Hymenaeus at si Phileto, na ang mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na. At ginugulo ang pananampalataya ng iba. Sa panahon po ngayon, ang dami pong pananampalataya na ligaw. Kaya kung sasama tayo sa ligaw, natural ligaw yun, saan ang end natin? Sa ligaw na lugar. Kaya yung pong nadaya ka at naniwala ka sa mali, will bring you to destruction. At hindi po yun sa mabuting lugar. Okay? Ito po warning. In 1 Timothy 4:1, hayag na sinasabi ng Espiritu, sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod. Saan? Sa pananampalataya. At mga kikinig sa Espiritong mapagikayat at sa mga aral ng demonyo. Hindi mo natin pwedeng sabihin, ay hindi nakakilala yan. Linaw-linaw nakalagay po, magsisitalikod. Saan? Sa nakaharap nilang pananampalataya at makikinig sa demonyo. Because may nagtanong sa akin, Bishop, paano mo malalaman kay nadaya? Simple lang, you will never know you are deceived because you are deceived. Okay? At ang Matthew 24:24-27 ay nagbababala na wag tayong madaya. So ang tanong sa akin, ang totoo ba ang once saved, always saved? Yes. Provided you will stay in faith till the end. So kung sasabihin mong once saved, always saved, ligtas ka na, kaya kahit gumawa ka pa ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Mali po yun. You have to keep faith, live in faith, and die in faith. Ayon sa Romans 1:17. Because the just shall live by faith. If you are genuinely saved, there will be transformation. And that transformation will manifest in your life. It doesn't matter whether you are weak or you are strong in your faith. I believe in once saved, always saved. But
with the condition of living in faith. Stay in faith and live under the Holy Spirit. So sabi nga ng 2 Timothy 2:19, gayunman ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ng mga kanya at lumalayo sa kalikuan at ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng ating Panginoon. In conclusion, ang salvation ay hindi nawawala. Pero yung taong nananampalataya, pwede pong tumigil sa pananampalataya because we can stay in faith. We receive faith. We operate now by faith and we will die in faith. Manatili po tayo sa pananampalataya. Therefore, sabi ng Apostle Paul, fight the good fight of faith. Gaya niya, sabi niya, I have finished the race. I have fought the good fight of faith. 1 Timothy 6:12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Ano raw? Ang pakikipaglaban po natin ay pakikipaglaban sa pananampalataya. We are called for salvation, not on damnation. Let's keep walking in the Spirit and live in the will of God. Mga kapatid, ito po ang ating aral ngayong gabi. Nawawala ba kaligtasan? Hindi po. Ang nawawala ay yung taong may kaligtasan. Dahil hindi po nawala ang ating pagpili on the day we got saved. And we go on, we continue magpakalalim sa salita ng Diyos, manatiling lumalakad sa kalooban po ng ating Diyos. Blessed evening, Bishop. At sabi ni Pastor Rayan Puentes, nakakatawa, work-based salvation pala. Hindi po tayo work-based. Efeso 2:8, sa biyaya kayo'y naligtas. And verse 10, yung resulta ng kaligtasan, yun yung mabuting gawa. Hindi para patunayan na ikaw ay ligtas, kundi manifestation ng kaligtasan. Kaya yung sinasabi ni Pastor Rayan na work-based, mali po yun, hindi po yung katotohanan. Sa biyaya, kayo'y naligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Malinaw po ang Efeso 2:8 hanggang 10. Sabi po ng isang preacher, no amount of good works can earn us salvation and no amount of wrongdoings can snatch our salvation. Ano po masasabi nyo dito? Totoo naman yun na walang makapag-aalis sa atin ng kaligtasan. Pero yun nga sinabi natin, nagsimula tayo sa faith, magpapatuloy sa faith at mamamatay na nasa faith. Kasi ang salvation ay natanggap by faith. And we have to keep walking in faith. Ngayon, baka may magtanong na, paano po kung namatay na may nagawang kasalanan? For by grace, we are saved. Ang kailangan lamang ay yung pagpapatuloy natin na paglakad sa kabanalan. Kung nagkamali ka at alam mo, mag-repent ka lang, mag-confess ka. Ngayon, hindi dahil sa ating ginawa na tayo ay maliligtas, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi po tayo nakabase sa gawa, mabuting gawa o sa kautusan para ma-save. We are already saved. But we need to walk in faith kasi sabi nga ng Romans 1:17, the righteous shall live by faith or the just shall live by faith, and we are called from faith to faith. So kaya napakalaga po yung ating ding free will, yung free will natin, ginagamit natin kung ano nakalulugod sa kalooban ng ating Diyos. Sabi dito ni Pastor Baler ng End Time Church, bakit sabi mo kailangan natin pagbayaran ang kasalanan? Well, kailangan natin pagbayaran kasi parang ganito, lahat ng human race nag-fall into sin. Kaya nga Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death. Kaya nga ang kabayaran natin ay kamatayan. Now, may kamatayang physical at di naman ito maiwasan. Yung nakakatakot ay yung kamatayang eternal kasi we are spiritually dead. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, siya ang nagbayad. Now, yung salvation ngayon ay libre kasi may nagbayad. Okay? Ang Panginoong Hesus na ang nagbayad. Kaya kung ikaw ay hindi pa saved,
ay talagang magbabayad ka. Saan ka magbabayad? Si eternal lake of fire. Now, tayong kay Christ, na naligtas na, wala ka nang babayaran because salvation is by grace, not by good works. Ang kailangan lang natin, magpatuloy sa paglakad sa pananampalataya until we reach our destiny and our end and come to the Lord Jesus Christ. Question, Bishop. Okay? Apostasy lang ba yung makakawala ng parang salvation or meron pang ibang bagay? Yung binanggit ko na halimbawa, you walk in the flesh, sa gawa ng laman, sinabi ni Pablo, hindi magmamana ng karya ng Diyos. Another one, yung na-deceive ka ng wrong teachings. Nadaya ka eh. Ang salip na pakinggan mo ay tamang aral, aral ng Diyos, aral ng demonyo, eh pwede kang mawala ng salvation doon. Kasi nasa truth ka ni, lalayo ka pa, aalis ka pa. Hindi lang apostasy, pero ang number one, apostasy, yung tatalikod sa pananampalataya. Pangalawa, yung lalakad ka sa kasalanan. Dahil ang pagkalakad at pagka-design sa atin ni Lord, lumakad sa katuwiran. And then yung naligaw ka sa maling aral. Kasi hindi naman nawala yung ating free will o yung pagpili, yung pagpapasya. Kaya kahit ikaw ay saved na, meron na, nandoon pa rin yung free will. At hindi ka naman pipilitin ni Lord na tawag natin dito na sa decision mo. Kasi pagka pipilitin ka ni Lord, ay nawala na yung ating free will. Hindi po ganun ang ating Diyos. So babagsak tayo sa irresistible grace kasi pinipigilan ka ni Lord. Ay hindi po. Iginagalang ni Lord ang ating free will before and after we are saved. So yun ang kasagutan natin. Ito yung lagi kong nadidinig, bro, sa mga nagtatayo ng OSAS. Parang ganyan ba talaga yung kaligtasan nyo? Para siyang switch on off. Parang, for example, magkasala ka, ma-off, tapos mag-repent ka, ma-on na naman. Ganun ba daw yung style ng salvation sa mga hindi OSAS? Hindi po ganon. Kaya nga kung tinanong ako, naniniwala ka ba sa OSAS? Oo, naniniwala po tayo. But provided that you will walk in faith, kasi merong OSAS na abuso eh. O edi sige, magpatuloy ka sa kasalanan. Total, once saved and always saved ka naman. Hindi po ganon. And I believe si Pastor Ray mag-a-agree sa akin na hindi naman ganon ang OSAS. Ngayon, yun naman nagsasabing, pag nagkasala ka, sarado langit. O pag nag-repent ka bukas, ay hindi po ganon ang atin pong kaligtasan. Once and for all, sinecure nga tayo do sa 5 ibinigay ko po, secured yung ating salvation. At sinecure din ni Lord kung tayo magkamali o magkasala, yung pagko-confess natin, we will be forgiven. 1 John chapter 2 verse 1, meron tayong tagapamagitan, ang Panginoong Hesukristo. Hindi po ganoon ang ating salvation. Ang salvation natin, biblical, hindi nawawala. Bakit? Si Kristo po ang ating kaligtasan. Ngayon, we need to stay in faith, walk in godliness, at kung magkamali, repent o confess your sins. At hindi naman aalisin agad ng Diyos yung kaligtasan mo the moment na ikaw ay magkasala o magkamali. We are secured on our salvation. Ito, Bishop, kahit kasi daw magkasala sila, nilinis na daw yun ng Diyos pa. Kaya yung katwiran nila, yung past, future, and present nila na sin, napatawad na ng Diyos ba? Kahit hindi ka pa mag-repent ba? Kasi noon daw nagdasal sa Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko ngayon, Tama. bukas, at yung gagawin ko pa. Ngayon, kung hindi ko ma-repent yung ginawa ko in the future, dinasal ko na noon na patawarin yun ba in the future? Ang tawag ko doon, abuso sa biyaya ni Lord. Half-truth yun, na totoong tayo pinatawad na. Mawawala naman ng silbi yung 1 John 1:9 and 1 John 2:1 na kailangan natin i-confess yung ating pagkakamali. So, abuso na yun, kahit yun nga ay ang magiging extreme ng once saved, always saved. Yung extreme na, sige, magpatuloy ka na sa pagkakamali, total forgiven ka na. Hindi po ganun ang nakaturo sa Bible. Kundi, kung nagkamali ka, mag-confess ka at mag-ask ka ng forgiveness. Okay?
totoong pinatawad ka na, in the knowledge of God, in the forgiveness of God, you are forgiven past, present, and future. However, you have to keep in faith, walk in faith, and confess every time you committed sin or mistakes. Kasi walang silbi ang 1 John 1:9 at saka ang 1 John 2:1. Kaya kalahati lang doon ng totoo. Gawin nating buo ayon sa banal na kasulatan. Okay, ito ang tanong ni Kenneth Buendia. Buendia. Pakihanap nga kay Bishop Iramis kung saan mababasa na nagbigay ng kondisyon ang Panginoon after niya ibigay ang salvation sa mga tunay na sumasampalataya. John 3:16, 5, 24, 10, 28, 29, 11, 26, Romans 8, 38 to 39. Yung condition daw, saan ba daw yung mababasa? Binanggit ko na kanina, Bro Rasha, yung condition na do not commit apostasy, stay in truth. Okay, ano pa? Keep walking in the Spirit. Ito po yung mga conditions para yung ating salvation, tinatawag na you are walking in faith. Wala naman sigurong katatanggi at po-kontra pa na pagkatapos ng manampalataya, mag-i-step ka patuloy sa pananampalataya. Because the Word of God says, okay, Romans 1:17, the just shall live by faith. Yun yung condition. You receive it by faith, and you continue by faith, and you will die in faith. The just shall live by faith. Meron lang akong talata na ginagamit nila. Okay. Itong unang Korinto 5:5, bro. Sabi kasi dito, ibigay ninyo ang ganyang tao kay Satanas para ikakawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Ito, bro, hindi lang ito nagkasala, ibigay pa kay Satanas, pero ligtas pa din. Ang kanyang espiritu ay maliligtas. So, ibig sabihin daw, bro, parang one save nga ay always save. Kahit ibigay ka pa kay Satanas. Ayun dito ba? Ang kaso kasi noon, nakakakommit siya ng immorality. At stay, nandun pa rin siya sa loob ng Corinthians Church. So, ibig sabihin, nandun pa rin siya sa faith. At para ma-save siya, because he's still believing on the Lord, ibigay yung kanyang katawang pisikal, para siya ay masaktan, at yung espiritu niya ay masave. Dito natin makikita na pag ibinigay kay Satanas, ang condition, katawan lang muna ang ibibigay, pero yung kanyang spirit ay masasave. Kasi hindi naman siya nakakakommit ng apostasy. At still he is living in faith kasi nandun pa siya sa Christian Church. Kaya sinabi doon na ibigay kay Satanas para maligtas kasi yun na lang ang tanging paraan na magagawa para i-save yung tao. Yung ang kanyang katawan, ibigay kay Satanas. Pero ang spirit niya maproteksyonan sa on the last day, he will be saved kasi he is still living in faith. However, hindi natin alam ang dahilan, baka dala ito ng kahinaan, kaya nakakagawa siya ng kasalanan. At alam to ng mga taga-Korinto at kasama pa rin siya na sumasamba sa gawain ni Lord. Sa biyaya ni Lord, hindi naman basta nagkasala ka, tatanggalin agad ang salvation. Ulitin ko, sa biyaya kayo naligtas, hindi sa mabuting gawa kayo naligtas. O tawag doon ay sa moralidad kayo naligtas. No, it is only by grace. At doon natin nakikita yung kabutihan at pag-ibig ng ating Diyos. So kaya yung binabanggit doon na ibigay kay Satanas, totoo yun, ang sasaktan lang katawan, pero yung kanyang espiritu ay maliligtas. Ito siguro last question ko, Bishop. Since walang taong perfect, Bishop, pa, lahat talaga magkakasala ba? So therefore, kung isa sa pamantayan para mawala yung kaligtasan is yung nga magkasala yung tao in a way dun sa yung mga binabanggit mo ba? So sino daw yung maliligtas kung ganun kasi wala namang nakaka-perfect talaga daw ba? Wala nga kasing perfect, kaya may 1 John 1:9 at saka 1 John 2:1 na pag nagkamali ka, nagkasala ka, confess your sins to God. Yung mga binanggit nating paraan para mailos mo salvation like apostasy, like believing on the wrong doctrine and teachings, like walking and living in sin, ito ay mga pinali na talagang
ang buhay nila wala na kay Lord. Kasi nabubuhay na sa kasalanan. Eh hindi naman po pwede nabubuhay ka sa kasalanan, kasama mo pa si Lord. At hindi mo rin po pwedeng sabihin na kasama mo pa si Lord, kami kasinungalian at aralan ng demonyo ang iyong pinaniniwalaan. Tinalikuran mo na yung biyaya ng Panginoon at huwag mo sasabihin na ligtas ka pa rin. Kaya nga, nagbigay ng babala si Apostol Pablo na ang makakagawa nito, wala nang natitira kundi ang kaparusahan o sumpa. Bagamat ito ay nangyayari at binigay na halimbawa ng writer ng Book of Hebrews, hindi naman niya sinabing na-commit nyo na ito. Kaya pwede itong makomit. Kaya yung ating pong mga binanggit ay mga babala. So, sinong makakapasok sa kari ng Diyos? Yung tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon na nagpapatuloy sa paglakad sa pananampalataya, kay mahina siya, kay malakas siya, patuloy siya nagtitiwala sa ating Panginoon, he can enter into the kingdom of God. Okay, siguro final statement na lang, Bishop. Mga kapatid, atin pong naipagkaloob at naituro ngayong gabi, ang kaligtasan hindi nawawala. Magpatuloy po tayo, huwag nating abusuhin yung biyaya ng Panginoon dahil sa ikaw ay ligtas na, aabusuhin mo at lalakad ka sa kasalanan. Hindi po tayo tinawag sa kasalanan at imoralidad. Tinawag po tayo sa paglakad sa katotohanan at sa kabanalan. May this teaching will teach us na yung issue na nawawala ba o hindi po nawawala. Si Kristo ang ating kaligtasan at magpapatuloy po tayo hanggang sa tayo kunin ng kamatayan na lumalakad at nagtitiwala at mamamatay kay Kristo. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. God bless you all po.